Makipag-post kayo sa akin sa Luke 19, verse 38, ay 37 and 38. Bilang Diyos, ganda ng sikat ng araw. Sikat na sikat, sikat na sikat ang araw. Siya na kayo kasi medyo singaw. Diyan na kayo sa Luke 19, verse 37 and 38. Purihin ng Diyos. Tunay nga na summertime, tunay nga na nag-ibis pa lang ako, tumuturo na yung akbawis. Kaya sabi ko, less plansa na, less plansa. Purihin ng Diyos. At yan ay itinalaga ng Panginoon. Paano tayo mag-please? Purihin ng Diyos. Nandiyan ang lahat. Verse na chapter 19, verse 37, nang malapit na siya, palusong na sa libis ng bundok ng mga olibo, nagsigawan sa galak ang buong pangkat ng mga alagad at malakas na nagpuri sa Diyos dahil sa mga kababalaghang nasaksihan nila. Ang wika nila, purihin ang hari na dumating sa ngalan ng Panginoon, kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Tayo manalangin. Tunay nga na sila ay nagpuri sa Diyos. Purihin natin ang Diyos sa umagang ito. Purihin ang Diyos na nagawa ng langit at lupa. Kaya ang binasa namin, lahat ay nagpuri at nagsumamba sa Panginoon. Kami nandito ngayon, Panginoon, sa iyong bahay sambahan upang magpuri at sumamba kami sa inyo dahil karapat-dapat at tunay na Diyos na aming sinasamba sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, ano man ang nagawa namin sa buong isang linggo, na hindi ka aya-aya sa inyo, Panginoon. Patawarin mo kami, pakalinisin mo kami, patawarin mo ang aming mga ginawang pagsarangsan sa inyo, Panginoon. Ano man ang nagawa namin, Panginoon, pakalinisin niyo po kami. Lord God, nais namin sumamba at pupuri sa inyo sa umagang ito. Makinig ninyong salita, O Lord. Napatuloy na lagi namin kalakasan sa buong isang linggo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, lahat ng bagay, Lord, ay pinaglalakip-lakip mo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Mula sa pagsamba, pagbabasa, Panginoon. Tunay nga, Lord, lagi kang nasa amin. Lagi kang nasa aming kalagitnaan, Panginoon, hanggang sa aming pagsamba, O Lord. Thank you, Panginoon Jesus. Thank you, Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Karapat-dapat sambahin at purihin. Salamat sa mga kapatiran, Panginoon. Saan man, sa FB, sa Zoom, kahit sa live worship, Panginoon. Salamat, Lord. Hallelujah. Sa kanilang pag-iisa sa pagsambang ito. Gabayan mo ang bawat isa, Panginoon. Gawin mo ang aming puso, Lord, na sumasamba at umaawit, nagpupuri sa inyo, O Lord. Hallelujah, hallelujah. Kahit na hindi kami makagalaw, Panginoon, nang talagang galaw, Lord, na malakas pa, Panginoon. Ngunit salamat, O Lord, ang aming espiritu, ang aming katawan, ang aming mga espiritu para sa inyo, Diyos, ay buhay. At walang makakapigil sa aming pagsamba at puri sa inyo. Hallelujah. Puri ko, Diyos. Salamat po sa umagang ito. Kasihan mo ang bawat isa. Punoy mo kami ng iyong presensya, O aming Panginoong Panginoon. Puri ko, Lord.
Salamat sa paligid na makikinig na inyong sa mga salita, O Lord. Na inyong mga mensahe sa umagang ito, Lord. O Lord, open mo ang kanilang puso at isipan, O Lord, sa pagsamba at pagpupuri sa inyo. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Salamat po. Purihin ka. Ingatan mo ang bawat isa, Panginoon. Purihin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Purihin ka. Okay, tayo mo po. Tayo mo po kasi basahin muna natin ang ating verse.
for the sa patients. 6. Ephesians 6:10. Hallelujah. Then, finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Tagalogin pa naman. Okay. Bilang pagwawakas, magpakatibay kayo sa kalakasan galing sa Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Natutulungan ako siguro ng pamangkin ko dito. Kasi upang ako po. Basahin mo ba hanggang 11 na hanggang 13. Okay, palakihin mo kung gusto mo. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan ng sandatang pandigma na kaloob ninyo upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng tao. Sapagkat hindi tayo makikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, at sa mga tagapamahala ng katilimang umigiran sa libutan ito. Ang mga hukbong espiritual ng kasamaan sa hipokawin, kaya't isuot ninyo ang kasuotang pandigma mula sa Diyos. Sa gayon, makalalaban kayo kapag dumating ang masamang araw na sumalakay ng kaaway, upang pagkatapos ng laban ay matutag pa rin kayong lahat. Hanggang 40 na yun, 13? 13. Praise the Lord, hallelujah. Yan ang salita ng Diyos. Tayo na po ay umupo. Ngayon, pwede na tayo pumunta sa palasalamat. Alam niyo po, ang pinaka masakit sa Panginoon kapag nalilimutan natin siya. Parang magulang yan, di ba? Pag magulang, nalilimutan natin batiin, dalawin, i-chat man lang, o kamustahin man lang. Ito sumasama din ang loob niyan. Ganyan din ang ating magulang na Diyos. No? Ating parent, ang ating father. Siguro, kung mararanasan natin din maging parent, no? Pagkatapos ng alagaan, yung anak mo, bigay mo lahat ng kaya mo para mapalaki mo. Tapos pagkatapos sa bandang huli, bahala ka lang sa buhay mo. Naging kasalanan din yan ng mga Hudyo o mga Pariseyo. Sabi niya, kayo mga Pariseyo, yung mga katuruan nyo, pag mayroong ginagawa kayo na dapat gagawin sa magulang, sasabihin nyo lang, ay, ano yan, gagawin ko lang lahat ng bagay niyan para sa Diyos. Pero yung magulang yun, hindi nyo ginagawa ng ano, kasi iniisip, sasabihin nyo lang, yung salita nila na korban ay para sa Diyos. So, nalilimutan nila talaga i-honor yung parents. Sa 10 Commandments, pangilan yung honor your parents? Sa 10 Commandments. Pangilan? Panglima. Kasi yung 4 na yan para sa Diyos at yung 5 hanggang 10 ay para sa tao. Kaya nasisimula yan sa ama't ina. Honor your parents, honor your father and mother. For this is the first command with a promise. Dito mo? Kaya, kung marunong tayo mag-honor sa Diyos, ibig sabihin marunong tayo mag-honor sa parents. Pag marunong tayo mag-honor sa parents, marunong tayo mag-honor sa Diyos. Kasi siya ang ating spiritual father. Siya yung ating creator. Basically, siya talaga ang father kasi siya yung nag-create sa atin. At kung kakalimutan mo naman ng gawa sa'yo, good luck naman. Okay, so it's about time to give thanks to the Lord. Magpasalamat tayo sa Diyos. Ako ang unang pasalamatan sa
Sa ating 2 linggo kasi sinusumpong-sumpong ako ng sakit ng tiyan ko, no, at medyo mahirap din kasi nagsusuka at saka nagdidiskurso ako at di talaga makapagtrabaho. Pero kahit pa paano, pag pumasok ako, nag-i-entertain na ako ng mga tao nagtatanong, nagpapalot, sa nagiging kaya. Pero pagka yung ating trabaho na ginagawa sa computer, medyo nahirapan ako yun kasi sakit ang tiyan ko. Mahirap mag-isip. Pero buti ang Diyos, no? Mabuti naman ang Diyos at nakaka-recover naman ako eventually. Pero sabi nga nila magpa-check up ng todo. Kasi minsan, yung sakit-sakit ng tiyan na yan, hindi natin alam, cancer na pala yan. O di, good luck naman sa atin. Anyway, ang Diyos ay mabuti na lahat ng yan ay pinapamahala na lang natin sa Panginoon. Kung ano yung sabihin niya sa atin, pinag-pray lang natin. Kaya, God is good. So, meron pa tayong prayer request. Ang cases and thanksgiving to the Lord at any sharing ang goodness ng Lord. Ng Diyos, salamat sa mga dito. Tama naman talaga eh. Unahin talaga ang Diyos. Pangalawa lang sa atin. Doon sa pamilya mga una ang Diyos. Pangalawa sa asawa. Pangpuli sa lahat yung gustusin. Yung iba. Pero pangalawa talaga yung sa atin. Pag nabiruan talaga para sa Diyos. May ano lang ako, awit ko ito verse 5. Memory verse sabi ko. Ako yung lumapit sa mga pa, kalay inanin. Ang ako sa hindi ko inilibin. Tutos naman kahit anong mga natin gagawang mga kasalanan talaga. Kahit man po, maliban lang tututurin doon ka. Kasi yung mga anak ko nga, minsan may nawala, wala talaga umapit kahit anong gawin. Hindi ko nga pwede tuturin sa pero kasi doon papasok yan sa bahay. Kaya sa akin din sa sarili ko, nung marami akong nagawa ka sa akin, hindi mo talaga ako perfecto, putos pero sino. Number one, hindi ko namin yung pagbibigyan ng droga ng sa celebrity, wala talaga, sila sa atin. Pero sa katagalan, na kaksak ko na yung ang Diyos at sabi ko, mali pa pala ito, dapat aminin natin. Pero kung inamin ko yun noon, ay makukulog talaga ako. Dahil nawal kami doon sa UP. Pero sa lahat ng bagay, palibasa, doon kami tatrabaho, sikat, absuelto. Ito naman sa pag-isip ko ngayon, nung kahapon, nakagabi pa lang kami doon. May kaibigan ako na iwanan yung tablet, alam mo tablet, mahal yung stainless. Sabi ko, sino pa yung nagtanong yung babae? Hindi ko naman alam, hindi naman ako dito. Nag-isip lang ako, sabi ko, ang nag-isip ko lang, paano ako makasira sa salita ng business? Kasi pag iniisip ko, hindi tuloy. Napuputol. Pero bigla na lang dumarating minsan na hindi ko iniisip na magsira ko. Yung iniisip ko tuloy, hindi magawa. Pero kung sabi ko nga talaga, ang panasip ko rin talaga, pag inutusan talaga, nagbuka pa talaga. Ay hindi nag-apropili na. Ibigay ko sa kanila. Ilang beses ko nga po nag-isip, paano ko ipasok ito? Yung babae nito. Kaya parang, inaano kami, pero tinitanan na kami na sino daw, sabi ko na, ano ba? Nakatanan ko, naisip lang ko, paano ko ipapasok? Yan, 360? O, man ka ng Diyos? Wala ka pa. Kasi pag dinitsugay mo man ka ng Diyos, ayun. Tapos, katagalan na, sabi ko, ma'am, so, imalumang na lang po ninyo yung salita.
para magkaintindihan po tayo. Ako naman po, hindi man ako nagbibigay dito palagi. Minsan lang po akong biyak kung gusto ko. Alamin po po ninyo kung ano nampir ang sakyan nyo. Kasi mahal pa yung tumbler malaki at sabi nga po, sigaw kasi. Hindi basta-basta yung tumbler yun. Yun ako. Wala naman po sila atin. Mag-usap po tayo ng mga. Wala umamin. Sabi ko, putos ko si ma'am, ida naman po natin sa mabuti pag-uusap. Hindi naman siguro masama. Huwag lang po kayo magkaya. Sabi ko sa kanya. Kaya, ang tagal ng nagsigo sa mga babae, tuloy, humina na yung ano niya, pag nag-usap na kami masinsinan, may na umamin na. Sabi ko, ang hirap kasi sa akin. Eh, kung doon na, wala na yung ano, doon tayo mamin. Sabi, hindi ko na pala nasakyan. Sabi, hindi mo na tayo, hindi kayo na talaga. Hindi yung gusto mo ang kinin yung designer. Sabi ko sa kanya, hindi sa akin, yung pakialaman. Sabi ko, sa isa, mabuti po. Nandiyan na po yung wala nang po pag-chat sa mama no. Kaya naman mo po pag nakita natin kasi natin kaya pasensya po kayo sabi ko sa kanya. Sabi ko mo, tututusin, mahal po kayo ng Diyos. Lumang patay sa akin. Mahal po kayo ng Diyos. Nakinig kayo sa mga sa palumanin ng mga bata. Kasi kung ginaan mo sa taas yun, wala po magiging. Kaya po, sabi ko, ako po, ang po ko. Kaya sa akin, mahirap talaga yung kaya ganito. Hapon tumawag yung kapatid ko, dumating daw galing sa probinsya. Sabi ko, ang Diyos na nagbigay sa inyo ng pamasahin, sabi, ang hirap kasi sa mga saratong mga tao. Ito lang kapatid ko, ang hirap. Sila, may panindigan kasi sila. Sabi ko, punta kayo dito dahil bukas dito, saan pa kayo? Tama tayo sa akin. Sabi ko, punta kami doon sa Bulacan sa sabi ko, pumunta ko dyan sa mamaya ng gabi, linggo ng gabi, mag-Bible study tayo doon sa Pangkin. Sabi sa akin, magdala kayo doon. Sabi ko, tingnan mo na. O sige, wala pa yun. Basta, marami ako na sinirmalasin doon sa, sa Tagasona. Hindi ko na-jupit sila na nila salita ng Diyos. Kaya sabi ko, sige ito, pag-Bible study tayo, magdala kong inumin nyo. Wala, importante makinig kayo. Sabi ko, o sige, nabibigyan ko kayo, tulungan pa ako. Bitinda ako mamayang gabi, ikaw po ang mga muna ay ito sa sarili ko. Bigyan mo ako kalakasan, bigyan mo ako salita ng malumang para maganda din. Pinabigyan ko ngayon na tulungan po para marami ito maalis. Kaya na ba po? Ako po, gandang umaga po sa lahat. Okay na po, rinig na po. Ayan, yun lang hinihintay ko yung response kung naririnig ako. Mahirap kasi magsalita tapos hindi ka naririnig, di ba? Kaya, Hindi pumasok yung ano pala ito. okay naman. Okay. Gandang umaga. So sa lahat ng mga nag-share, maraming salamat sa share ng inyong karanasan sa Panginoon. So, ang sarap mag-share ng karanasan sa Panginoon, diba? Dahil maraming lumalago, maraming lumalakas sa pananampalataya. Ayan, may mga nagpa-pop up sa screen ko eh. So, confirm lang natin. Recording at saka yung camera. So, si Kuya Nonoy naman, madalas siya
share na nag-share siya ng tungkol sa Panginoon sa mga tao. Alam niyo, ang sikreto ng pag-share, yun nga na-share ko dati sa inyo, ay hindi dahil kayo ay training, kayo ay pinilit, tinulak ng simbahan o ng inyong leader o yung disciple, mag-share ka, punta ka doon, gawin mo yan. Kapag ang prutas ay hinog na, ito ay kusang bumabagsak or matamis, or kapag ito'y bumagsak, kusa itong sumasabog ang mga buto at kusang nagmumultiply. So, ganun din ang spiritual life, ang Christian life. Hindi mo kailangang puwersahin. Kapag ikaw ay hinog na sa Panginoon, kusa kang sasabog sa pasasalamat dahil ang dami niyang ginagawa sa iyo. Hindi mo to ma-contain, hindi mo maitago. 'Di ba kapag masaya ang tao, masayang-masaya siya, kailangan mo tong i-share. Kailangan mo ikwento. Ang hirap ng pigilin ng bibig, 'di ba, kapag may magandang bagay ka na nangyari sa iyo. Tapos pipigilan mo. Ang hirap nun. So, ganun din ang Christian life. Punuin mo yung iyong isip, ang puso at kaluluwa ng mga mabubuting bagay na ginawa ng Diyos sa'yo. Oo, araw-araw, puro konsumisyon, puro sakit na ulo, puro trabaho, puro pera, 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 problema, diba? Pero hindi yun ang dapat manalo. Ang dapat manalo, mag-meditate ka in the morning or pag may time ka, just be silent and labas mo lahat yun sa Panginoon, iiyak mo, and then papasukin mo yung spiritual breathing, di ba? Exhale mo lahat ng negative and inhale mo lahat ng sa Panginoon, lahat ng mabuti, lahat ng pagpasasalamat. So, yung mismong paghinga mo o wala kang rayuma o hindi bali ang likod mo, napakarami pagpapasalamat. So God is good, sabi nga, all the time. So, isi-share ko lang yung kantang to na translate ko sa Tagalog para mas makapilipino at maintindihan ng mga Pilipino. Salamat po sa iyong tawa sa buhay mo. Kamay ko'y hawak mo sa pag-isigawan hanggang sa pag-ilay. Ako'y nagpuputi. Buhay ko'y nariyan. Ako'y niyang kaya pinamahal at kaibigan
Tama. Ayan, praise the Lord. Medyo nawawala-wala lang. Anyway, maganda yung awit na yan. Yung goodness of God na Tagalog. Anyway, yung yun lang mismong English version ay ano yan, attached talaga yun. Kaya madaming talaga umiiyak pag yun ay narinig yung goodness of God. Actually, madali natin malimutan ng Panginoon. Pero pag naranasan natin ulit yung goodness niya, napapalapit ulit tayo sa Kanya, naalala natin siya, na sa kabila ng ating hindi masyadong unfaithfulness, sabi nga he cannot deny himself, he remains faithful. Then talaga din ako na nabibrave for yung heart. Goodness ng Lord, tsaka yung love ng Lord na never faithful, never na bawiin niya yung pag-ibig niya sa atin. Sasabihin niya, ayoko na sa kanya, hindi naman siya karapat-dapat ibigin. Hindi. Kasi from the beginning, alam naman niya yun, na hindi tayo karapat-dapat ibigin, pero pinili niya tayong ibigin. Amen ba? Yun ang talagang goodness naman. Kaya na, at yung kasalanan na hindi mapapatawad, alam niyo, yung pagkatapos niya maranasan, sabi nga sa Hebrews, yung goodness ng Lord, maranasan yung greatness ng Lord, yung maranasan yung himala ng Lord sa buhay niya, e patuloy pa rin siyang i-ignore ang Panginoon. Yun talaga, sabi niya, yun yung unforgivable na kasalanan. Okay, meron pa ba ang pasalamat sa Diyos? Salamat po sa awit na yan, papaalala ng goodness ng Lord. Meron pang pasalamat? Okay, kung wala na, yanda natin sa sarili para sa mensahe o pag-aaral sa umaga na ito. Tutuloy lang natin matapos ang ating pag-aaral sa Kingdom of God. Lord willing, next week ay masiwala natin tignan yung sa Lucas. Ito kasi yung pinapakilala si Jesus bilang hari dito sa Matthew. At paghari, pagkakalian. Pero sa mundo na ito, dalawa po ang naghahari. Dalawa pa. Yung iba, hindi naniniwala. Naniniwala sila na naghahari na si Jesus ngayon. Hindi ko alam kung naniniwala sila na naghahari pa rin yung kalaban, si Satanas. Pero siguro sa pagtitignan niyo yung mundo, ano sa palagay niyo? Hindi na ba naghahari si Satanas? So, sa mundo na ito, dalawa pa rin yung naghahari. No? Sabi nga sa Korinto, dito sa mundo nito, ang Diyos ay yung mga spiritong ligaw na nandiyan lang sa paligid-ligid. At yan ay, may nakikita ang pagkakataon niyan na mabubulungan niya at manusulsulan niya, mahulukan niya, ay, sisimula na yan sa trabaho na yan. Ang good thing po, ang kalaban natin ay hindi siya all-knowing. Huwag niyo siya iparehas sa Diyos. Ang Diyos lang ang all-knowing. Ang ibig sabihin, kung nasa puso mo at nasa isip mo, hindi niya po nababasa yan. Pero sa action mo, sa salita mo, nababasa po niya yan. Kaya ingatan natin yan. Doon talaga tayo nahuhuli. At alam niya na nakakabisado niya kung alin yung weakness ng isang tao. Kasi doon siya lagi nadudulasin. Doon siya lagi nagkakasala. Kaya nalalaman niya yung weakness. Okay. Punta natin muna yung... So dito tayo sa kingdom ng Lord, mayroong tinatawag na warfare, gera. May agawan base, may agawan tao, agawan kaluluwa. Kung nakakapanood din ng pelikula na nag-aagawan yung puting spirito yung team na spirito, no? Pag namatay ka sa kasalanan mo, sabi ng Biblia, parurusahan ka. Pero bago ka mamatay, nagsisi ka, ligtas ka. Diba? Kaya kung mabait ka, matuwid ka,
Tapos, nagkasala ka. Tapos namatay ka sa kasalanan mo. So, alam na natin yun. May warfare po eh. So, dapat, lagi mong iniisip, saan ka ba lumalakad ngayon? Sa dilim o sa liwanag? Sa Satanas o sa Diyos? No? Na ang warfare po, yung gera nangyayari sa puso at isip ng tao. Nilalatag yan dyan sa harapan mo, sa mata mo. Ngayon, yung puso mo, yung isip mo, ito ba gusto ko? Ito ba ang gusto ko? Kaliwa ba o kanan? Gagawin ko ba to sa kaliwa o gagawin ko to sa kanan? Laging meron choice. No? Ang mahalaga dyan, we have that freedom. Sabi nga eh, for Jesus has set us free. It was for freedom that God has set us free. Hindi tayo nakatali sa kasalanan na. Kaya na natin itong tanggihan. We can say no to it. No? Kaya yung warfare na yan ay nangyayari yan habang nandito tayo sa mundo. Habang nabubuhay ka sa mundo. Pero pag namatay ka na, at yung ultimate salvation ay naigawad na sa'yo, wala na. Ano ka na talaga? Meron ka ng heavenly body, heavenly soul and spirit, at wala nang pupuntang maitim. Wala nang maitim na espiritu dyan sa buhay mo kasi totally nailipat ka na. Kasi ngayon, nailipat tayo sa kingdom ni Jesus, no? By faith, kay Jesus. Nailipat tayo sa kingdom ni Jesus. Pero dahil nandito pa tayo nakatira sa kingdom ng devil. Hindi ano yun? Spiritually, nailipat ka na ng Diyos sa kingdom ng light. Kingdom of His Son, kingdom. Sabi sa Colossians. Pero, physically, nasa kingdom of darkness. Laging may alok na pinagbabawal ang ating kalaban. So, pagka tulad ng Petron noon, pag nakapulot ka ng mamahaling gamit, ano ba isipin mo? Tago ko? Sorry ko. Tago ko? Sorry ko. Pag di mo kilala, tago mo. Pagka may pagkakataon na may sorry mo. Pero bihira po rin talagang, unless sa talagang Kristiyano siya. May takot siya. Yung napanood ko yung palabas dun sa TV, isang gabi. Yung partner niya sa investigator, police sila yun, nagkaroon siya ng near-death experience. So, namatay siya. Kunting panahon namatay siya. Tapos dinidivide siya. Habang namatay siya, kaluluwa naglakbay. Pagdating niya doon, may nakita siya. Sabi niya doon sa nakita niya, ay, pinalabit niya. Tapos nung sa kanya sabi, hindi mo pa oras, balik ka. Tapos bumalik siya sa tapos na-revive siya. Tapos sabi niya, tapos nagkaroon lang sila ng operation sa mga crimes, sa criminal. Sabi niya, ang feeling ko, nawala ako ng takot ng kamatayan. Kasi nung mamatay ako, ganda pala ng feeling nung namatay. Wala na siya talaga totally down na naramdaman na burden. Walang problema. All peace and joy lang naramdaman niya. Kaya sabi niya, hindi na takot mamatay. Kasi takot na takot ako mamatay. Sabi niya. May truth in a way, di ba? Ganda rin na, pag nanonood kayo ng pelikula, kukuha din kayo ng mga lesson. Totoo yun. Kasi may nag-testimony na, di ba? Yung ating speaker natin na nagsimula siyang mag-preach ng 17 years old. Kanyan, 17 years old, nag-preach siya. Then sa kababasa ng Bible, kape-pray. Ginamit na agad siya ng Lord. 17 years old. Dumating nga daw na minsan, pagka sa bahay, di ba, na susubok yung ating ugali. Pinagugas ng pinggan, pinapagalitan, ganyan. Eh, nare-realize niya, bakit ko ba pasasamain pa yung loob ko? Magpupuri na lang ako sa Panginoon. Maghuhugas daw siya ng pinggan, sumasayaw siya.
Para, pero yun, nagkaroon din ng near-death experience. Tumaas yung kaluluwa niya, nag-iyakan na yung kamag-anak niya, nanay niya, tatay niya. Pero wala siyang naramdaman na pait, sakit, or something. Sabi niya, ang sarap pala ng feeling. Iba pala yung feeling. Kasi dito sa body niya to, habang dito sa mundo, sabi nga ni Jesus, di ba, sa synthetic, in this world, he shall have tribulation. Dito sa mundo na ito, meron ka mga kapigatian. Pero magpasalamat ka. Magsaya ka dahil na-overcome ko naman napagtagumpayan ko ang mundo. So kung si Jesus ang ating Lord, napagtagumpayan niya ang mundo, mapagtagumpayan din natin ang mundo. Hello? Siguro masasabi ko na to kasi ay mag-ano na ako mag 64 na ako, mag-64 na ako sa birthday sa October. Masasabi ko na makakayanan niyo. Minsan, kaya pag iniisip ko, pag nakakakita ako ng mga tao dyan, no, na tumatanda na, hindi ba lang, yung ba sobrang hirap? Sa akin, nag-debate nga kami nung aking sinisiran sa opisina. Sabi niya, yun ang paniwala mo, Ma'am Beth, sabi niya sa akin, nakasalanan ng tao, ba't siya mahirap? Naman! Kasi ako naging mahirap din ako gagawin. Pero lagi ako nalalaman, ano ba yung paraan sa akin, Panginoon? Sabi ko nga sa inyo, kahit nagsimula kami nung medyo nagkakaisip-isip na kami, may pera kami, may pera ang mami daddy ko. Later on, nung ako mag-teenager, nagano kami, nabangga, dumating sa punto sa pero wala kang makakain. Yung time na yun, nung nandun na ako kay Lord, malapit na ako kay Lord, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, papasalamat na ako, magpapasalamat na ako. Kahit nagugutom ako, magpapasalamat na ako, Lord. Kasi naniniwala ako, may paraan ka sa akin. Sabi ko sa inyo, nagsubok ako magtanim ng kangkong sa lupang tuyo. Manipis pa dito yung kangkong, pero pinagsatsagaan ko yan. Alagyan ko lang ng konting toyo. Tapos kain na, adobo na namin. Konting ano yan, konting bawang. Kain na namin. Pupunta kami sa Bible study, ito kapatid ko, si Bugi. Minsan, itong bayaw ko, nagbili siya ng kasi nag-ano siya ng kalakal. Nangangalakal siya. Bumili siyang pedicab. Kaya sabi ko niramin namin. Pero from Barangka to Project 4, alam niyo ba ang taas noon, tarik? Hindi mo kakayanin niya, pero sabi ko, masabuti na rin, para pag bumalik, mayroon pa rin tayo sasakyan. Tulak kami, pakya. Pagbalik, di pareho ng lampay-lampay ang aming tuhod, kasi palitan kami. Ito si Bugi. Nasasadlak niya kami lagi doon sa bangketa kasi nahihirapan na siya. Sabi ko. Tapos tumitirapon ako. Hindi ako na mag-drive. Pagdating ko sa bahay, ngiwi-ngiwi yung sira-sira yung sabi ng bayaw ko, ano nangyari? Bakit? Otso yung ating mga pedicab kasi lagi kami nagaganon sa bangketa. Yun na. Pero di ako gumiba. That was the time na nagsisimula pa lang kami maglingkod sa Panginoon. Nasubo kami ng Panginoon doon. Wala kami pabasahin. Kung babayong study ako, walang pamasahin. Pero tuturo ko kasi nagustuhan ko magturo. Nagustuhan ko, nag-desire ako, Lord, I want just want to serve you. Kahit pa paano paraan. Merong warfare. Merong pag-aagaw. Kaya yung iba, naalala ko yung isang kasama ko, ka-level o ka-batch to Rivena sa ating ministry sa Calderon. Nung mag-backslide siya, there was a time na tinry niya pa rin magsimba. At nagsabi siya doon sa front namin nung nagpatotoo siya. Sabi niya, gusto niya bumalik sa Panginoon, pero kahit anong gawin niya, nahirapan siya. Umiyak lang siya. After that, pinaulit siya nagsimba. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya nagbalik sa Panginoon. Pag hindi ka no? This is the warfare. Merong dalawang kingdom, may dalawang kaharian, may dalawang hari na nag-ano sa inyo.
nag-aagaw sa atin. Ang mahalaga, dahil sa faith mo kay Jesus, you are free to choose God. Walang pressure. Kung may pressure, wala nang talikala. No? Wala nang nakatali. Malaya ka ng ibon. Minsan nga daw, ang Kristiyano kasi ganito eh. Parang agila na nakatali. Kahit anong lipad niya, malakas na malakas. Ang ganda lang sa pagkatali sa kanya. Hanggang sa natamad na siyang lumipad. Doon sa, as years go by, na napatid na yung tali niya dahil nagano na siya yung lumutong. So wala na siyang tali, pero hindi na siya lumilipad. Kasi hindi niya alam na wala na siyang tali. Minsan ang Kristiyano ganyan. Malaya ka na kapatid, pinalaya ka na ng Diyos, pero minsan nandun ka pa din sa pinasagdaan mo. Malaya ka na, pwede ka nang pumili. Piliin mo maging malaya na maglingkod sa Panginoon. So, nakita natin description, ano nga ba yung pa-share mo nga yung the warfare of the kingdoms. So, kanina, pag sa file, mag-share, tapos punta ka sa file, makita mo yung ganitong itsura, yung parang table. Talagay warfare of the kingdoms. Ha? Hindi, mag-share ka muna. Naka-open na yun eh. Naka-open na yun. Share screen, tapos punta mo yung pinaka-friends ng share mo na screen. Yun. Yan. Yan. Yan, okay. So, nakita mo nyo yung warfare of the kingdom. Christ. Yan, number 1. Okay. So, dito, Christ's warfare with Satan. Yan ang lagi natin mapapansin dyan. At kahit yung mga government, ginagamit yan ng dalawang kingdom. Nag-aagawan sila. At minsan, pag mayroong Christian na naging leader ng local, praise the Lord. Praise the Lord kung hindi siya matukso. Praise the Lord kung hindi siya makulayan ng politika. Praise the Lord kung sabi nga ni Biko, natutunan niya sa church, integrity, di ba? Pagiging tapat. Hindi nagbe-break sa pressure. Alam mo, nagbe-break sa pressure, yung ba napipilit? Kasi minsan, ino-offeran tayo ng 2 undesirable options. Tatanggapin mo yung pera o patay ka. Wala kang mapili. Kasi pag tinanggap mo yung pera, nakulayan ka na. Kasama ka na sa korupsyon. Pero pag di mo naman pinili, patay ka. Oo. So, ano pipiliin mo? Parang gano'n, di ba? Sana kung may pamilya ka, you cannot choose for yourself alone. Kasi kung ikaw lang, minsan sabihin mo, ako okay lang, kaya ko i-risk yung life ko, yung pamilya ko. Di ba? Mamimili ka ngayon. Kaya napakahirap yung warfare natin. Napakahirap. Hindi boss ka, napagagawain ka ng illegal. Ano gusto mo, tatanggalin ka? O gagawa ka? Susunod ka? Di ba? Eh pag wala ka ng trabaho, napakahirap magkaroon ng trabaho. Yung mga ganong pressure. No? Pero yung integrity, do not break. Sabi niya, with integrity, sabi niya, ang integrity, yung a person with integrity does not break. Ang tawag dito? Hindi ko alam kung ang tama English ulit, does not break on pressure or against pressure or something na wala na sa isip ko yung pinaka-English doon. Hindi siya nagbe-break sa pressure. No? Yung bang kahit diktigin mo, yung pa din ang paninindigan mo. You are a well-principled person. Talagang maprinsipyo kang tao, hindi ka gagawa ng illegal. Sabi nung daddy ko sa lolo ko, kanya, Uncle, bakit hindi ka pumayag na maging komisyoner ng custom? Sabi niya, ano ka ba? Kung gagawin ako komisyoner niya, pag nakawin na ako yan, sa yayaman, ako, makukulong. Sabihin natin, yayaman din siya. Pero, matrobol siya, di ba? Ang problema siya. Kaya nga nung magkaroon ng kodeta, takbuhan lahat sila. Siya hindi sa tumakbo. So, hindi sa part ng ano.
Sabi niya, ganun ba, Bet? Sabi naman, okay. Alam ko, ang tagal namin magkasama ni Daddy sa opisina, pero never namin ginawa yung katulad ng ginagawa ng iba. Papasok yung anak, ibabandi yung tatay. Kasi magsama sa opisina eh. Minsan naman yung anak, wala, ibabandi ng tatay. Never kaming mag-usap ng ganyan na, nakibandi mo ko. Never niya akong tinuruan ng gano'n. Alam ko yun. Kung mandadaya siya sa sarili. Kung mandadaya ako sa sarili. Hindi ko siya dinadamay. At siya, hindi rin niya ako dinadamay. Kasi ayaw niya ituro sa akin yun. Ayaw niyang sabihin na kaya din, di ba? Di ba nakakaya yun? Kaya nandaya yung tatay ko, hindi okay lang mandaya ako. Never niyang pinapakita yun na kung siguro gagawa siya ng kalokohan, never niyang sasabihin sa amin. At gano'n din naman ako. Kasi sa akin lang yun. Pero ngayon, yung mga walang moral, nakakusina namin. Sabi nung isa, ang hirap magpa, kasi kami may mga follow din sa kusina. Sa sideline din ng kusina. Sorry for this naman. Sabi nung isa, ang hirap magpa-approve ngayon mga paano ba yun? Hindi talaga, kasi kung first in, first out, sige lang ang labas ng plano, approve. Kasi, pending. Tapos, sabi ng isang kausap, wala na sa akin. Ito, wala pang 1 day, approve na. Pinagmalaki mo pa. Sabi niya, pinagmalaki mo ba? Ganun pala. Ano ko kaya yan? Ibisto ko kaya yan. Anyway, kasi yung something na gagawin mong bad, wicked, immoral, or something, huwag mo, isikreto mo lang yun. Mahirap kasi na display mo pa yun. Personal mo lang, para pagka nag-repent ka, wala masyadong komplikasyon. Ang Lord lang at saka ikaw, di ba? Mahirap kasi na tinuturo mo pa sa mga iba at sa mas bata na okay lang yung ginagawa mo. Kaya mas mabuti na hindi mo nakikita na merong bad na ginagawa ang magulang mo. Kasi kung yung magulang mo gumagawa ng bad, ibig sabihin, okay ka lang na lumaking bad. Mahirap yan. That is the warfare. No? Doon pa lang sa tawag dito, doon sa family. Doon pa lang sa family, nandun na yung agawan ni Satan at ng Diyos eh. So, yung description, dito lang natin. Description ng Christ warfare with Satan. Christ came to destroy Satan's kingdom. Parito siya. Para i-destroy yan. Nakikita natin talaga yan. Nakita natin yan dyan sa yung mga verses na yan. Pinace ko dyan eh. Tapos, Christ overcame temptation. Pinakita niya yan. Hindi alam ni Satan kung anong weakness ni Jesus. Kaya, tinest siya ni Satan ng tatlong areas. Yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Sabi niya doon sa lust of the flesh, alam ko, nagugutom ka. Gusto mo, ito yung bato, gawin mo ng tinapay. Dali na, kaya mo yan. Gutom ka. Kasi sa immorality, hindi niya matitira si Jesus eh. Parang siya talaga yung sexual morality. Yung time na yun, sa gutom, kasi nung time na yun, 40 days and 40 nights siya na walang kain. Toba naman. Naalala ko yung aking kapatid. Pastor din yun eh. Nag-fasting siya. Mga 3 days o kaya 5 days. Sa sobrang gutom niya, nung i-delay niya na yung fasting niya, kumain siya ng madami. O di naligasyon siya niya, na-hospital siya ngayon. Hindi siya kakain siya ng konti at lugaw. Kasi sobrang tagal niyang nag-fasting. Hindi siya masyadong na-orient na gano'n mag-break ng fasting. Kailangan konti lang, lugaw lang.
ay nagutom siya, kumain siya, nanigas yung tiyan niya. Kasi nagdikit, ganyan yun eh. Di ba walang laman, nagdikit yun, hanggang tubig-tubig lang, ganun-ganun lang yun. Eh bigla mo nilagyan ng solid, nanigas na yun, hindi makakilos. Naku, sumubrang sakit ang tiyan, na-hospital siya ngayon. Pinatunaw ng gusto yung sa tiyan niya. Kasi di gumagalaw yung tiyan eh. Tumakit talaga. Nag-cramps talaga. Hindi pwedeng, kaya doon sa Tines, 40 days, 40 nights fasting, kasi katulad ni Moses yan eh. 40 days, 40 nights fasting. Diba? Ano sila, parallel sila ni Moses. No? O, ayan na. Ayan ang bato, gawin mong tinapay. Ano sabi ni Jesus? Hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pati sa mga salita ng mutawi sa bibig mo. Eh, minsan tayo, pag nagutom na, kung ano-ano ang ginagawa, di ba? Ah, sabi nga ni, ito, nabiyasa ko lang naman sa testimony, ni Rosana Roses nung araw, bakit yung aking bang, ang tawag dito, yung malinis ba na pamumuhay, mapapakain yung anak ko, yung pamilya ko. Diba? Kasi nga, alam niyo na, tuwas siya nung araw, at siya yung highest paid prostitute. Highest paid po, billion po yung bayad yung Rosana Roses mo. Tatangi ka ba? Sabi nga, mag-second thought ka. Mag-second thought ka, di ba? Dadalawang isip ka, kung babayaran ka ng milyon. Nung ano po ako isang araw, namin yung investigahan namin. Sabi ng kalaban, dahil takalit sa akin, kaya kumakabigay sa plan. Kami kumakampi. Nag-uusap nga tayo paano gagawin natin. Pumunta tayo sa ground kasi kailangan mo na makita. Hindi, ayun na yung punta sa ground. Sino nga punta doon? Mga isbatan lang yun. Puro mura. Ayun, nabiyaran na kayo. Sabi ko, nasaan kaya yung bayad? Hanapin natin. Tapos pero may katim ko, magkano ba? Kung magkano ba yung pwede natin tanggaping bayad? Para isugal mo yung pangalan at buhay mo. Di ba? Pwede ba yung 10 milyon? Matanggal ka sa trabaho, at least may 10 milyon na lang. Kasi ako pag nag-retire ako, parang 1 million lang matatanggap ko eh. Ngayon, pag nangurakot ako, papanigan ko yung sa ano na to, mapanig ba ako sa 10 milyon? Eh, tatlo kami, distig sa 10 milyon. Tinto eh. Maubos. That is temptation, no? Pero sabi, in-overcome ni Jesus. Pinakita talaga niya kay Satan, hindi ba ako matutokso? Hindi ba ako magugoyo? Kasi ang panglalawa ko ng Satan kay Jesus, sabi niya, sige, ganito lang. Kita mo lahat yan? Bigay ko sa'yo lahat yan. Bow down to me and worship me. Sabi ni Jesus, ang Diyos lang ang dapat i-worship. Pero hindi naman niya kailangan sagutin yun eh. So, pwede ang totoong sagot niya, ba't sa'yo ba yan? Akin yun. Ako nag-create ng world eh. God created through me, the world. Hindi lang niya sinagot ng diretso. Pero sabi niya, hindi naman, you shall worship God alone. Sumunod, sabi niya, o diba, pag dinala niya sa pinakamataas na lugar. O diba, pagka hinagis ka dyan, nagis kita dyan, sabi nung sang, asaluhin ka ng anghel mo, o diba, o di, sisikat siya. Pag sinalog ka ng anghel mo, di ka no, hahayaan na magsak sa lupa na ganyan. Sabi niya, ano sagot niya doon? Ano sagot niya doon? Ha? Ano sagot niya doon? Thou shall not test the Lord thy God. Huwag mo subukin ang Diyos. Ano ba? Nagbabasa ba tayo ng Biblia?
Christ cast out demons. Kaya niya paalisin na ang demons. Wala na siyang power, wala na siyang power. Pero, hindi pa sila sumusuko. Baga sa ano, umaapi na pa sila sa korte. Kaya nga meron pang last, merong Armageddon eh. May last battle pa, talagang final battle. May battle sa Armageddon, tapos may final battle sa Gog and Magog. Hindi pa talaga sila susuko. No? Kaya tayo, hindi rin tayo susuko. Mag-obey lang tayo kay Lord. Mag-trust tayo kay Lord. Kapit lang tayo sa Panginoon. No? Sabihin niyo sa Lord, Lord, I trust in you. Para sa pamumuhay mo, nagabayan tayo. Kunyari, nahirapan kayo sa sitwasyon ngayon. Sa sitwasyon ngayon, lahat tayo dumadaan sa difficult situation. Pag sabihin na hindi ako dumadaan, kasi nung naalala ko yung dati Mirna, nung nalaman niya yung meron akong sitwasyon, sabi niya, alam mo, tingin ko sa'yo, napaka-strong mo. Hindi ko akalain na, ganyan pala yung battle mo. Ngayon, humiti lang ako. Kasi, patuloy ko lang tinatras ang Lord. He will make a way for you. Yung mga bagay na hindi nyo kayang gawin, He will make a way for you. Amin ka lang sa Kanya. Umamin, Lord, hindi ko kaya. I cannot do this. Alam nyo, mas gusto pa nga sabihin ni Lord hindi ko na kaya. Mas gusto pa niya sabihin mo yun eh. Kaysa sabihin mo, Lord, kakayanin ko to. Hindi, sabihin mo sa Kanya, Lord, hindi ko to kaya. Sabihin mo, mas gusto pa niya. And He will take over. Hello? He is a sovereign God. He's a caring God. He's a loving God. Okay, I will do that. Nalala ko yung aming director na pumanaw na eh. Yung aming hepe, na isang hepe, hindi niya alam kung gagawin doon sa assignment niya, sa case niya. Alam niyo, sabi ko sa kanya, mabait si Sir. Nung naisip niya na mabait si Sir, approachable. Alam mo, sa directing director, siya, section 5, lumapit siya. Sabi niya, Sir, hindi ko alam gagawin dito eh. Nakita siguro nung ating director na talagang honest to goodness, talagang hirap siya doon sa case niya. At yan ang kasi iwanan mo muna dyan sa pag-aaral. Ganun ang Diyos. Ganun ang Diyos. Sasabihin mo, Lord, surrender, hindi ko ito kaya. Gusto ko sumunod sa iyo, pero hindi ko kaya. Gawain mo ako ng paraan para dito. God will enable you. God will enable you. Yun yung grace. Isa yun sa meaning ng grace, yung enablement. Hindi mo kaya, but because of God's grace, God will make you do it. He can make you do it. Kaya kanyang kitawid. Kaya di ba yung madalas na testimony, kaya sumikat yung footprints in the sand. Kasi Lord, sabi niya, bakit isang pares na paa na lang nakikita kong tumatatak sa buhangin? Sabi ng Lord, kasi yan yung time na binuhat kita. Ano kita mo footprints ko, hindi footprints mo. Kasi binuhat kita. That was the time when I carried you. Di ba? Footprints in the sand. He takes me in his hand. Naalala niyo yun, yung kantang yun? Yung mga bata, hindi pa. I-google niyo yan, yung footprints in the sand. Tula lang yun eh. Tapos ginawa ng music. Tapos sabi niya, Lord, ang hirap ng buhay ko eh. Parang ang dilim. Nabibigatan ako. Pero nung hinakay mo ko, gumaan. Pero nung tinignan ko yung footprints sa buhangin, isa na lang yung samparis lang yung nakita kong footprints. Ibig sabihin ba, iniwanan mo ako? Hindi. Yan yung time na binuhat kita. Kasi di mo na kaya. Hello? God is good. Ha? Alam, siyang gumawa para manalo tayo sa mundo. Although may panalo tayo sa mundo, meron pang mapping nga. Palagi sa gera, na natalo mo na yung gera, talo na, surrender na yung bayan mo. Pero yung mga soldier mo doon sa field, hindi pa sumusurrender, nagtatago pa yun. At balak ka lumaban yun. Ang kakailanganin, mapping up. Yung mapping up na yun, susuyurin yun ng mga soldier na nanalo para makita yung mga
isa-isang nakatago na kalaban. Panahon ng gera, ginagawa yan, panahon ng hapon. Hindi makina. Ganon din, kasi hindi pa yan basta-basta susuko. Ganon din ang demonyo. Although tinalo na sila sa krus ng Kalbaryo ng Diyos, at yung kingdom na yan ay unti-unti, o sabihin natin na redeem na niya, pero unti-unti na niyang, tawag dito, sinasakop, may lumalaban pa. May lumalaban pa. Ganon ang warfare. So, ang warfare ng sa Kristiyano ay spiritual warfare. Pag spiritual ang warfare, paano ang yung weapon? Diba yung binasa natin sa Ephesians 6, ang weapon natin? Ano? Helmet of salvation, sword of the spirit, belt of truth, breastplate of righteousness. Yan ang, ano mo, yan ang armor mo. Huwag mong ihiwalay yan. Yung sword of the spirit, this is the word of God. Huwag mong ihiwalay sa puso't isip mo yan. Sabi niya, thy word if I hid in my heart that I may not sin against thee. Itatago ko sa puso ko, isa sa puso ko, salita mo pa, hindi ako magkakasama. Pero kung hindi ka nagbabasa ng salita ng Diyos, paano mo maisa sa puso yan? So, asan yung sword? Wala kang sword. No? Ito nagawa na ito sa warfare, spiritual warfare, sa pakikipaglaban ni Jesus sa demonyo, na-achieve niya na yan. Na-achieve niya na, nakuha niya, nagkaroon na ulit siya ng kingdom dito, although nandiyan pa sa isang tabi yung kingdom ni Satan. Pero yung kasalanan natin ay binayaran na niya. So lahat ng manampalataya sa kanya ay mapapatawad na. No? Pati daw yung diseases and illnesses, nag-provide ang healing ang Lord dyan sa cross of the Calvary. Nag-provide siya ng healing. At yung kanyang pagkabuhay na muli, yun yung final victory. Kaya sabi niya, nasaan ang bagsik mo, kamatayan? Sabi niya, oh, death, where is your sting? Nasaan ang iyong tibo? Wala na. Hindi na tatalab yan dito. Nabungi ka na. Yan ang Christ warfare. Kaya habang si Jesus ay pinagtagumpayan niya na ang mundo, ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan, although yung presence ay hindi pa niya na itatabo, yung presence ng sin, nandyan pa, tayo naman ngayon ay lumalaban. Through the power of the Holy Spirit, at tawag dyan, believers warfare with Satan. Kaya pag sintinignan niyo yung Ephesians doon sa bandang huli, therefore stand firm and pray. Stand firm, therefore, and pray. Magpakatatag ka sa salita niyo at sa panalangin. Habang ikaw ay may helmet ng kaligtasan. Ibig sabihin, alam na alam mo na niligtas ka na ng ligtas. At hindi mo inalis ang pantakit sa dibdib na katwiran, the breastplate of righteousness. Walang, ibig sabihin, pipiliin mo pa rin kung ano yung tama. Piliin mo yung tama. Yung mga umiibig, mahirap tanggihan yung pag-ibig eh. Na umibig sa tama. Umibig sa tamang tao. Sa mga estudyante, mahirap ang hindi mandaya. Mandalaya pa ba kayo para pumasa? Ngayon, nagsisinungaling kayo para bigyan kayong baon. Di ba ba? O nangungupit kayo. Hindi nyo ba ginagawa yan? No? Hindi ba kayo nambubuli sa school? Hindi kayo nambubuli sa school? Tama lahat, Hindi kayo nangasar o gumaganti sa mga nambubuli sa inyo. No? Yung palabay yung pinapanood ko ng grabe yung sensitive to, no? Yung batang lalaki, yung sa hirap ng buhay niya. Napanood din ba yun? Pag nangalan, iba yung story. Sensitive yung story na yun. Ito ang lalaki to, mayroon siyang paraan na bibigyan at masama. Immoral. Ngayon, nakita ng mga klase niya. Ginagawa niya yun. Kumikita siya doon. Ang nangyari,
Pinipigilan nila. Sabi niya, nakita namin yung ginawa mo. Kaya akin ang kinita mo, pati baon mo. Kinikikilan naman nila ngayon. Niro mo, yung mali mo, yung mali mo na ginagawa mo, it will be used against you by the other wicked person. Diba? Kaya, iwasan yan. Huwag niyong iwawala yung breastplate of righteousness, yung baluti ng katwiran. Ingatan. Kaya yan sa dibdib, para naingatan yung puso. Kaya yan sa dibdib, para merong bantay ang puso. Kaya pagka tinira ni Cupido at maling pana ang binigay sa'yo, hindi tatalag. Kasi meron kang breastplate of righteousness. Yan ang nagkulang dun sa isa, no, na umibig. Niibig ko'y nakatali na. Kanta lang ganyan eh. Believers warfare against Satan. No? Kailangan i-hate natin ang sin, i-seek natin to destroy the works of the devil, huwag tayong paggamit sa devil. Yung weapons ng believer, weapons natin, sabi nga, are not, physical, but spiritual weapon, no? Ay gamitin natin. Believers are given authority. Meron tayong authority. Praise the Lord. Hallelujah. Pwede tayo magpalayas ng demonyo. Ngayon, kapag hindi ka pa totoong Kristiyano, naalala niyo yung gawa sa Acts, no? Sabi niya, sa pangalan ni Jesus, na Panginoon ni Pedro, sabi ba naman niya? Lumayas ka. Sabi ng Satanas, ay sabi ng David, tawa ng tawa yung David. Sabi niya, si Pedro, kilala ko, pero ikaw hindi. Hindi ba siya ng demonyo? Talsik siya. Hubot-hubot siyang tumakbo. Di ba? Believers must overcome the world. Kailangan, actually, na-overcome na ng Jesus. Pero kailangan pa rin natin daily overcome. Daily, panalo. Kailangan panalo ka daily. Sa umaga pa lang, pagising mo sa umaga, mag-thank you ka na kay Lord. Lord, gawayan mo ko as I do today. Cleanse me, Father in heaven. Fill me with the Holy Spirit, O God. Gawayan niyo ako. Samahan niyo ko, O Diyos. Ganyan. So, pagkagising mo lang sa umaga, magpasakot ka sa Panginoon. Daily, kailangan, sabi niya, be filled. Be continually filled. Lagi-lagi, araw-araw. At surrender mo yung buhay mo kay Lord. At ang ating warfare ay siyempre sa gawa ng mundo. Sa prinsipyo ng mundo, gawa ng mundo. Ang kalaban natin, tatlo eh. Sarili mo, ang mundo, at ang demonyo. Minsan, sarili mo, kinakalaban mo, di ba? Kasi meron ka pa din sinful self. Andyan pa din yung tinatawag na sinful self. Kahit sabihin na naipako na yan sa cross. Di ba sabi, ituloy mo. Sabi sabihin, i-consider mo. Alalahanin mo, think of it, consider it na talagang totoo, pinako na ni Jesus yung mga kasalanan mo din sa cross ng Calvary. Kaya lang sabi nga, di ba, nagiging zombie. Minsan, nabubuhay. Sasabihin niya, okay lang yan. Sabihin sa sarili mo, okay lang yan, masarap naman. Yan. Sarili pa rin po muna. Yan. Against the world naman. Pag sinabi against the world, eh lahat ng tao gumagawa nun. Di nagagalit ka. Bakit sila nakakataya? Ganun sila, ganun. Sabi ng father ko dyan, eh ba't nagagalit ka sa gumagawa ng mali? Eh di gumawa ka din. Diba? Ako hindi ako nagagalit sa gumagawa ng mali. Bakit? What is that to me? Eh sila yung gumagawa ng mali. Buntong nila, hila nila. That is their accountability. That is their sin. That is their own responsibility and accountability. Sila, dagdagan, murakot, pero nung napunta siya doon sa posisyon, sabi, namurakot din siya, di ba? Oh. Kaya minsan, yung mga namamato, gusto nila kasi doon din sila. Parang, kaya yung politika, huwag kayo masyadong maniwala dyan.
Kasi minsan sila, gumagawa sila ng mga, ano nila, schemes nila. Tayo naman, nakikigalit, emotional na, ano din tayo, nakikilahok. Minsan, kaya minsan sasabihin mo, yung mga attorney, ba naglalaban sila dyan? Kunyari, naglalaban yan. Pero pag talikod ng mga kliyente nyo, nag-uusap yan. Ganyan yan. Panyero. Pagpapanyero pa lang. E di, luto sa sarili mantika yung mga kliyente. Galit sa akin yung kanami. Yung may kasama kayo silang attorney. Eh, sabi niya sa akin, tignan mo lang ang susunod kong aksyon. Sabi niya sa akin. Siyempre may konting kaba ako. Ay, kaya sir, kami po, ang natasang mag-imbisigan, ito na po yung gagawin namin. Pinagbigyan namin kayo ng nakaraan, wala nang dahilan para hindi pa namin ito gawin. Kasi ayaw pa rin na kami pumunta sa site. Hindi na kami sa tamahan. Ayaw niya. So, sabi nung isang attorney, lumapit naman sa akin yung kalaban. Sabi niya, ma'am, huwag yung tindihin niya. Huwag yung kasi. Yung isa, nananakot sa akin. Yung isa naman, hinahalo ako. Huwag yung tindihin ma'am. Okay lang yan, nasa administrative process tayo eh. Ganun din pangyayaro, dapat lang siya. Kaya dinismiss na. Paglabas ko sa kwarto. Sabi ng yung sa kalaban, nag-uusap. So, nung pumunta na kami sa site, ayaw sila sumama eh. Pumunta na kami sa site, yung kalaban lang na sumama. Tinuturo ito yung namin, dito. Pagdating doon sa baba, nandun pala yung area ng mga kalaban. Naku, ayaw kami magpasukin, ayaw kami padaanin, eh, barbed wire lang naman. Ayun, pinagbumura na kami. Tumakbo tuloy yung kasama ko, akala may dalang baril o taga, kasi baby pa yung anak niya eh. Akala ko naman, nire-record lang niya kasi, di okay na. Sige po, huwag na po tayo magalit. Baka po, maano-ano pa kayo, ma-atake pa kayo sa puso. Sabi ng kalaban, hindi na kaya yung sasabihin na, ano, pipila, mga ano yan, hulaan yan, walang pesos, katakot-takot na mura, tumakbo na yung sabi ko nung sumunod na ako, nanak namin, parang naligaw din siya. Punto kasi grabe. Ang damo, mataas pa sa akin. Sabi ko, kala ko kasama pa kita doon eh. Sabi niya, hindi po, natatakot ako, baka tayo ba rin din doon. Sabi niya, pagpunta namin doon. Sabi niya, ano nangyari sa inyo? Yung salita ng ate, saka mama ng mag-asawa, nandun sa bundok nakakarating. Ito ay, sabi, bilib ako sa inyo, ma'am. Sabi ko, alam mo, yung mura. Kung tutusin ha, kung yung mura, nakakasugat, abay, kita mo yan, taga-taga na ako, diba? Pero ako, I will never be offended by your words. Huwag ka lang mananakit ng piskalya. Tinuturo ko rin yan sa mga apo ko, sa mga pamangkin ko. Kahit na ano sabihin sa'yo, palampasin mo lang yan dito. Huwag lang siyang lalapit at sasaktan siya. Diba na, masapan. Kaya kayo, mga tao, ikunin. Mali na kasi yung batas ka yung anti-bullying. Dapat turuan nila yan, anak na huwag kang mapipikon. No? Kaya mo lang sila sabihin niya, huwag kang mapipikon. Basta huwag ka lang sasaktan. May kamay ka naman, di ba? Huh? Di ba? May kamay ka, pag lalapit, huh? Huh? Takbo. Pero natatakbo ka sa kalikutan. Kasi patakbo dito, tumakbo ng may dalang saksak. Pagdating doon, nahabol siya. Nasaksak siya sa likod. Pero huwag kang tatakbo agad. Gusto rin, ha? Oo. Kasi hindi mo malaman, no? Di ba, no? Kaya taga siya dito sa likod. Taga talaga siya, no? Pakay. Kaya pag dumadaan yung mga nagja-jogging, tinitignan yung mga dugo. Ayan, yung mga dugo. Tapos kinabukasan, music yun, no? O ganon.
Ang devil, hindi tinatalikuran. Minsan may nagtanong sa akin, bakit kayo armor of God, walang takip sa likod? Dito lang. Wala. Bakit? Kasi hindi intended ni Lord na tatakbo ka sa kalaban. Hello? Harapin mo ang kalaban. Sabi nung nakikinig sa akin, ay, bongga. Sabi, bakit daw? Sabi, bakit lang ang takip sa likod? Eh, siyempre, hindi intended ng Lord na tumakbo ka sa kalaban. Sabi niya, ay, bongga. Ano ka? So naman, God, Jesus overcome the world. Tinalo na niya yan eh. Kumbaga sa ano daw, kumbaga sa leon, wala na daw ngipin. Ano na lang, ingay na lang. Rawr! Pero pag tinignan mo, bungal lang, hindi ka na mangat-ngat. Tapos yung dito, tanggal-tanggal na yung kuko. Kasi sa totoong buhay, ganyan daw. Para mapakain niya yung mga cubs ng leon, dahil kahit matanda na siya, ang gagawin daw niya, dito siya. Sa kabila yung mga cubs. Nasa gitna ka ngayon. Ngayon, pag kailangan mo sa gitna, sabihin ng matandang tiyo, ano gawin mo? Tatakbo ka, pupunta ka doon sa mga anak. O diyan ka, ilan yung anak? 3. And that is true story. Totoo yun sa observation ng wilderness. Kaya dapat tayo ay isuot natin yung baluti ng Diyos. Pero nagsisimula yan sa helmet of salvation. Manampalataya ka sa Panginoon Jesus. Commit your life to Jesus. Give your heart to Jesus. Commit. And then wear that helmet of salvation. Araw-araw po, dapat ready tayo. Alam niyo po ba ang soldier hindi binibitawan ng baril kahit natutulog? Ang tawag po dyan, kung kayo nag-umilit na kasi nag-CAT ako nung araw, gawin yung asawa ang mga baril. Lagi nakakakapi, lagi yan ang nakagalit sa'yo. Kasi pag yan ang nakagaw sa'yo, dead ka na. Kaya so yung aming commander doon, putulang paa, kasi nauso yung Armalite. Eh, plastic pala yung body ng Armalite. Tapos, matutulis yung bala. Eh, yung mga Muslim, matatapang. Pagka tatagayin sila na ganyan, kahit na naubos na yung mapupuntahan ka ba, matataga ka pa. Nung ginanon niya, putol yung Armalite. Nataga siya. Putol din yung paa. Kaya doon, nagbago sila ng baril. Kasi yung pinakalumang baril, mabigat. Yun ang pinag-train namin. Yung M16. Garan, tawagin. Ang bigat to. Nasusugatan ako lagi dito. Pag ginan mo, nasusugatan ka dito kasi mga bakal yung ano doon. Tapos yung kahoy noon, talagang mayroong reinforce ng tabaka. Yun, pagka ginanong tinaga yun, di basta-basta mag-ibiyak. Sabihin, gawin mo asawa ka salita ng Diyos. Pero, akapin mo yung salita ng Diyos. Kahit natutulog ka. Parang baril yan. Parang espada yan. Hindi pwedeng bitiwan. At hindi pwedeng ipaagaw. Kahit saan. Kahit kumakain na, nakaipit sa dito namin eh. Pag kumakain kami, kasi nakawang kami ng baril kaya. Pag nanakawan yung baril, demerit ka. Ganon din sa Diyos. No? Pag naagaw sa'yo yung hawak mo, yung buhay mo, maganda sana yung fellowship nyo, nakagaw rin yung sala ka. Ayan. Huwag din na ngayon ang buhay mo na naman. Diba? Kasirap na naman ito eh. Every day is a warfare. Kaya, nandito pa tayo sa mundo, lagi tayong manalangin at magbasa ng Biblia, abide in Jesus, manatili ka kay Jesus, akapin mo si Jesus every day. From morning till evening, from the sunrise to its sunset. Sana ay matuto tayo, no? Every day, every hour, every minute is a battle. B-A-T-T-L-E, battle, battle. Hindi battle na bote, gera, no? Hindi pagbaka. Tayo manalangin.
Hallelujah. We give glory to your name, Father in heaven. Salamat sa victory. We can just embrace, we can just claim, we can just declare that we are already on the winning side. Within the day, Lord, tagumpay naman talaga. Ang katagumpayan ni Kristo, dapat namin ang tining at akapin. Salamat po. Sapagkat sa mundo na ito, di naman wala kaming kakayanan lumaban. Wala kaming kakayanan na manalo. Wala kaming kakayanan, o Diyos, na itayo ang bandila mo. Pero ikaw, ginawa mo na yun sa magitan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, Lord, we have a living hope. We have a blessed hope. We have, oh God, victory in Jesus. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Nawa, bawat pinag-aaralan namin ay tumimo sa bawat isa sa mga puso nila para magamit nila sa buhay na to. At makita nila nasan ba sila ngayon lumalakad. Kung sila ay nasa kaliwanagan, salamat, malalaman nila kung saan sila patutungo kasi nasa kaliwanagan. At kung nadidiliman man ang aking mga kapatid, Father, we need your light. We need you, O Holy Spirit. We need you, Jesus. You are the light of the world. At ganun din, na ang mga Kristiyano ay dapat na suminag. Dapat na kuminang ang ilawan sa mga kapatid na nagugulminganan at nagdidiliman. Thank you. We praise you, Father in heaven. Alam namin, di kami nag-iisa sa pagkakarian ka lang sa magitan o sa katauhan ng banal na Espiritu. We praise your name. Thank you for blessing us. In Jesus' name. Amen and amen. Ang galing ng sharing. Purihin ng Diyos, nadala natin yung sarili sa ating pag-handog sa Diyos. Tayo mo na lang yung purihin ka mga Diyos ng mga pangyayari sa atin. Maraming salamat. Hindi lang kami nagbibigay na pinansyaan, hindi o na bibigay sa amin sarili, kundi ang nais namin, Panginoon, kaya ka pa yung presensya, Panginoon. Maraming salamat na lahat ng ito ay dahil sa inyo. Panginoon, ay maraming salamat na pagparaan namin ng pag-ibig o saan man silang dapat, Panginoon. Kasi mga kapatid namin, sa atin ang Panginoon, ganito rin ang ginagawa nila. Alam sila, pasalamat, sando, papuri sa Diyos. Kaya salamat ito palagi Diyos ng Diyos paraan. Sa kaanin po ito, lalo na dito Panginoon, sa isip. Panginoon, maraming salamat. Nagpapalagi ito. Hindi lang sa pagbilang kami at tinitingnan ko yung puso. Punto ng Panginoon. Ito, parang salamat. Sa mating mga nagtupag salamat sa pangalan ng Diyos. Amin. Thank you, Lord. Hallelujah.
Pagdalangin, pero may pagkakataon, kung mayroon kayong dalangin ay ibigay natin sa Panginoon. Praise the Lord. Ama, salamat sa pagkakataon na ito ay madadala namin yung aming mga dalangin, yung aming mga wishes, ang aming mga desires. Alam niyo kung ano yung mga tumatakbo sa puso at isip ng inyong mga ano. Salamat po sa pagbubukas ng trono ng iyong biyaya at maiwanan namin ito sa trono, sa paanan mo, Panginoon. At maibigay mo to, mailabi mo to, maipray mo to, Panginoon, at ma-mediate mo to, o ma-intercede mo ito, Panginoon, sa Ama. Itong mga pangailangan ng inyong mga anak, o Diyos, ay makarating sa inyo. At salamat, bukas ang iyong tenga, bukas ang iyong palad. Sabi nga na Isaiah, hindi maiksi ang iyong kamay upang hindi kami maabot. At hindi ka bulag at tingin para hindi kami makita at marinig. Hallelujah. Thank you, Father, na mayroon kaming Ama na nakakaalam sa lahat. Lord, ito naman ang mga dapat idalangin. Una sa aming bayan, sana malapit na yung election. We just entrust to you everything, Father. Alam niyo naman po ang aming hinihiling. Mapayapang eleksyon. Hanggat maaari yung walang violence, walang dayaan. Hanggat maaari, Panginoon, ay walang magiging biktima ng karahasan. Walang, Lord, just pray, Father, maawa, makapag ka, mag-intervene ka sa bayang Pilipinas. Alang-alang sa iyong mga anak na narito sa bayan ito, na mananalangin para sa mapayapang at maayos demokratiko, sabi niya, Panginoon, na exercise na ito, yung aming pagpili ng aming mga leaders. Panalangin namin, yung mga leaders ay mga totoong may malasakit at may alam paano gagawin ng pamumuno sa bayan. Hallelujah. Hanggat maaari, ang dami naming dalangin ay yung may takot sa Diyos. Hanggat maaari, yung aming dalangin ay yung mga Kristiyano, sana, Panginoon, hanggat maaari, Lord. Pero, alam naman namin, Ama, na itong bansa namin ay hindi pinangunahan ng iisang Diyos. Nangunguna, maraming nangunguna, Panginoon, na iba't ibang Diyos. Kaya, ang aming na panalangin, Father, spare your children. Bless this country for your children, Lord. For your church. Hallelujah. Thank you, Lord. Maingatan mo ang iyong mga anak, Panginoon, na mabahiran ng kadiliman, kundi patuloy na kumapit sa kaliwanag. At yung aming mga kapatid na nakakalimot sa paligid at sa malalayo, paalalahanan mo sila. Paalalahanan mo sila, Panginoon, ng iyong kabutihan at pag-ibig. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung mga nangailangan, you are our provider, Lord. Yung mga may sakit, you are our healer, Lord. Right now, touch us. Right now, Lord. Abutin mo, Panginoon, ang mga may pangailangan, ang mga may sakit, ang mga problema, Panginoon. Abutin niyo sila. Ikaw ang katugunan. Sabi nga ng awit, aming pananampalataya, Jesus is the answer to all our longing. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Hallelujah. Father, we will continue to be with the kingdom and be a warrior of the kingdom through prayer and word. Sabi nga, by the word of the sword of the Spirit. Salamat po. Thank you, Jesus. Mga estudyante, tinataas namin sa inyo, Lord. Panalangin namin ang mga matutunan nila,
ma-develop sa mga puso nila ay yung pag-ibig nila sa inyo at pananampalataya at pagsunod nila sa inyo, Ama. Lord, yun. Para malaman nila, Panginoon, sa inyo ay merong buhay na walang sa kabilang panig ay puro kapahamukan. Yes, Lord. Yes, Lord. Nawa, Panginoon, magamit din kami sa pagkakalat ng mabuting balita sa Ebanghelyo, sa pag-ibig niyo at sa salita niyo, Panginoon. Panalangin ko din yung aming election ng Philippine General Council, ang mga magbabiyahe papuntang Bicol. Ingatan mo kami, Panginoon, at gabayan niyo ang election. Lord, gawin niyo itong spirit-filled election, spirit-filled election ng mga ministers, Panginoon. Minsan kasi nahahawa pa rin sa mundo ang mga pastor, ang mga ministro para lang manalo sa powers. O God, panalangin ko ay tunay na maging makadiyos o kaparaan ng Diyos, kaparaanan niyo, Panginoon, ang mangyari. At maingatan mo lahat ng babiyahe mula dulo ng Luzon hanggang dulo ng Mindanao, Father, papunta sa Bicol ng PGCAD ay maingatan mo. Dahil may mga banta, Panginoon, alam nila na maraming banta sa kalaban. Thank you. Hallelujah. At yan sa provision nyo, Ma, sa bawat pamilya na nangailangan ng provision, mag-enroll ngayon ng mga bata. Maghanda sila, Ma. Panalangin ko na hindi lang puro good time, ang kanilang hanapin ka rin nila yung kalooban mo sa buhay nila. Hallelujah, hallelujah. Thank you for everything. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise the name of the Lord. Taas natin kamay. O Diyos, aming Ama, nasa langit, may lalang ng langit at lupa. Diyos ng aming Panginoong Jesus, na aming tagapagligtas. Tumubos sa amin sa krus ng Kalbaryo at naghugas sa aming mga kasalanan sa magitan ng kanyang dugo. At nagkaloob ng banal na Espiritu upang samahan kami sa mundo na ito. Hallelujah, upang hindi kami mag-isa. Kundi kami sasamahan sa lahat ng aming dadaanan at pamumuhay. Thank you for blessing us now and forevermore. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Sa linggo po ay first Sunday. Face to face po. Hello? Are you in there? Sige, magano tayo. Documentation, darling ko. Harap sa camera. Harap sa camera. Nasa yung camera. Wala na. Namatay kasi kanina eh. Press stage na lang, dito sa game. Dito sa stage na lang. Para magkasya. Dito. Dito pa. Dito pa. Yan. Ano na? Tayo na doon. Okay, sir na. Documentation. Mga pogi at magagandang tulad ko. Yo. Doon na. Mama. Where's the mama? Yan. Noy, wala ka ng anak ngayon Ready na po. Ready. 1, 2, 3. Smile. Taba po. Ready. 1, 2, 3. Sa pa, Waki. 1, 2, 3. Tadi isa lang yung mukha mo. Ngumiti ka.
O, sige. 1, 2, 3. Smile. Nasaan yung dalawa? Tulog? Nasa baba, Maya na. Nakahiwalay. Ayun, ayun.